Maraming deboto naghihintay sa Quezon Bridge, umaasang makalapit sila sa andas. Pero bukod sa mga deboto, naroon din ang ilang mga dayuhang turista na namamangharaw sa tradisyon ng traslasyon. Live mula sa Quezon Bridge sa Maynila, may report si Dano Tingkungko. Dano. Joseph, sa buong maghapon, mas lalong dumami na nga yung mga deboto na nandito, nagkumpol dito sa ibabaw ng Quezon Bridge sa pag-aabang sa pagdaan nung andas ng Poong Itim na Nazareno. Base sa ruta ay lalabas yan mula Arlegui papunta sa Quezon Boulevard at iilalim siya dito sa Quezon Bridge papuntang Carlos Palanca, liliko ng Villalobos papuntang Quiapo Church. Kaya naman yung mga gusto talaga na makita from the top or from above yung pagdaan ng andas nandito na sa Quezon Bridge at nakadungaw na dito sa gilid ng tulay para nga naman in advance ay makita nila, ay meron silang magandang pwesto para makita ang pagdaan o inaasahang o nakatakdang pagdaan ng andas. Hindi kasama sa ruta ng andas ng Itim na Poong Nazareno ang Quezon Bridge, pero dito nagkumpol ang maraming debotong hinihintay ang pagkakataong makalapit o masilayan man lang ang inaabangang andas. Base sa ruta ay mula Bautista Street ay kakanan nito sa Arlegui sa katatawid sa ilalim ng tulay. Habang dumidilim ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aabang dito sa ibabaw ng tulay, kaya karampatang pumuesto na rin dito ang mga pulis, partikular ang MPD SWAT. Sa paligid pumuesto na rin ang ilang mga miyembro ng militar na bahagi ng Joint Task Force NCR, mga K9 unit, mga tauhan ng Red Cross at mga street sweeper at truck ng basura na mayat mayang humahawi sa animoy hindi matapos-tapos nakalat dito sa paligid ng Quezon Bridge, Quezon Boulevard at lalo na sa Globo de Oro Street. Bukod sa mga deboto, may ilan ding mga banyagang turistang nakisabay sa pag-aabang sa pagdaan ng andas. Gaya ng dalawang turistang itong galing Holland, ang isa sa kanila na si Meno game pangang sumayaw habang chini-cheer ng mga deboto na nag-aabang sa ibabaw ng tulay. Hindi man daw buong alam kung para saan ang pag-aabang ng marami sa ating mga kababayan na mamangharaw sila sa tradisyon ng traslasyon. At Joseph, mula kaninang alas 6, alas 7 ng gabi ay meron na rin mga nakaabang dito na mga ambulansya at ilang mga truck ng bombero. May mga dumaan na rin dito kasabay nito nung pagdami ng mga tao na hindi lang nandito sa ibabaw ng Quezon Bridge nag-aabang kundi pati na rin sa baba, partikular sa Quezon Boulevard at doon na rin sa Globo de Oro Street para nga abangan itong pagdaan ng andas ng Poong Itim na Nazareno. Joseph? Dano, would you know kung nasan eksakto na ngayon yung puon? Ang nabanggit mo kanina sa report mo ay second to the last stop ka before he makes the round towards Quiapo Church. Tama ba? Well, sa ngayon, our last information ay approaching siya sa Plaza del Carmen. That area is where it is expected yung pagdaan sa San Sebastian Church, yung pagdungaw nga. Pagkatapos noon ay may, if we're not mistaken, mga 2 o 3 kalsada. Ang important factor, if you're waiting here sa Quezon Bridge or if you're waiting dito sa vicinity ng Quezon Boulevard, Arlegui, Globo de Oro, ay yung pagdaan. Once na dumaan ang andas sa Hidalgo Street, lilikuyan ng Bautista or Barbosa Street. From Barbosa Street, dire-diretso yan at liliko muli ng Arlegui. Remember, tatlong beses dumaan sa Arlegui o 3 beses dadaan sa Arlegui itong andas. Yung mula dito sa Plaza del Carmen at pagdating ng Bautista or Barbosa Street, yung pagliko niya sa Arlegui, ito ang ikatlo at huling stop o daan ng andas sa Arlegui. From Arlegui, liliko na yan dito sa Quezon Boulevard. Ito yung opposite direction papuntang Loton at dire-diretso yan, dadaan yan dito sa Globo de Oro. Kung nasaan tayo sa mga oras na ito, dadaan sa ilalim ng tulay, liliko sa Carlos Palanca Street, kakanan ng Villalobos at dire-diretso na yan pabalik ng Quiapo Church. Medyo last frontier na nga ito kung tutuusin, Joseph. Kaya marami rin yung mga deboto na naghihintay dito dahil ito na nga yung ilan sa yung second to the last or third to the last na mga stop o daan ng andas bago makabalik sa simbahan ng Quiapo, Joseph. Dano, explain to those na medyo bago sa kanila yung ganitong pamamanata. No? So yung mga tao nag-aabang and then when they get the chance, lalapit sila dun sa puon para mahipo, makapagpahid ng mga panyo para doon sa kanila mga devotion. Tama? Ganun ba yung nangyayari doon?
Yes, tama Joseph, pero hindi lang yan, no? Kasi merong iba na hindi technically makakalapit talaga doon sa andas para mahawakan yung lubid o mahawakan siya. So ang ginagawa ng iba, this is from our experience in covering itong itong traslasyon for for how many years na. Yung iba na hindi makakadaan, ang ginagawa nila, yung may mga panyo sila na pag dumaan ng andas ay yun ang ipinapahid, winawagayway nila. Katulad nitong panyong hawak ko ngayon, no? Hindi lang naman ito pwedeng puting tuwalya, pwedeng kahit anong panyo na hawak, kapag dumaan ng andas ay iwawagayway yung panyo na parang ito na rin yung kanilang paraan para mahawakan o makalapit o makakonect sa poong itim na Nazareno. Kung hindi man, syempre merong iba ding mga deboto na hindi lang wagayway, yung iba ipinakikiusap dun sa mga makakalapit na kung pwede nilang ipahid yung panyo sa mismong poon. At yun ang kanilang parang kanilang bersyon ng pag-connect sa andas. Kasabay kasi niya nung paghawak sa lubid, yung pagdasal, yung pagwagayway, or whenever you're in the vicinity of the poon, ay meron kang isasabay na dasal. Or kung meron kang dasal na iginrant na ng poon, ay ito yung parang way mo ng pasasalamat sa kanya na, Lord, ito yung panata ko, Joseph. Alam mo, napaka talagang nakamangha-mangha yung debosyon na pinapakita ng ating mga kababayan. Ngayon, I'm not sure if you're able to talk to dun sa mga ihos, pero sabi nila, mabilis ngayon. Do they have an estimate kung kailan makakarating sa Quiapo Church ito? Ang sinasabi nila, kung yung length of time na makarating itong puon sa Quiapo is a reflection of what's going to happen for the year. Hindi ba? May mga ganun mga paniniwala, Dano? Well, wala tayong nakakausap sa ngayon, no, na or throughout the day na mga magsasabi nung ganyan or merong inference na ganyan, no. Although if we are to reference yung kung paanong oras siya umalis, kung gaano siya kabilis umalis, comparatively mas maaga yung alis niya ngayon and technically mas mabilis siya. Dahil yung pagdating pa lang niya doon sa unang Arelegi, remember yung binabanggit natin, 3 beses siyang dumaan ng Arelegi. Yung unang daan ng Arelegi, if we remember last year, parang, if we're not mistaken, parang alas 3, alas 4 na yon nangyari. In this case, this year, parang alauna, alas 2, siya nakalapit dun sa area na yon. So, comparatively, mas maaga siya. Although, if we are also to consider, merong ilang stops ang andas na based dun sa monitoring natin, merong isang kalsada kung nasaan siya na 20 minutes siyang natigil dahil din dun sa dami ng mga deboto. Meron ding occasion na nagkaroon ng misunderstanding dun sa mga nandoon kung paano yung direksyon ng hila ng andas, kung ito ba ay paabante o paatras. So yun yung mga factors. Also, yung dami ng mga tao na gustong magkaroon ng pagkakataon na mahawakan o makalapit man lang sa andas. Yun yung mga nagiging factors kung bakit nade-delay siya o bakit siya tumatagal dun sa kanyang nakatakdang pagbalik sa Quiapo Church. Inaasahan natin na mula ngayon, no, sa mga susunod na oras ay posible na mas mabilis ang pagtahak nito. Depende na rin ito sa dami ng mga deboto na susubok na makalapit sa andas. Kung hindi man siya mahawakan, ay malapit man sila sa vicinity nito, Joseph. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Dano Tingkungko.